Yan, good morning po, Brother Melvin, at sa ating pong mga tagapakinig ngayon, sa ating pong live. Yan, nawa ay nasa mabuti pong kalagayan ng bawat isa sa atin. So mabilis sumikat yung araw, kaya maganda maaga-aga kaunti ating devotional. Isang pag-iingat laban sa kaaway. Yan, ano? Safeguard against the enemy. Ano ba? Sino ba ang kaaway natin, mga kapatid? Walang iba kundi si Satanas. Wala naman ng iba, di ba? Kundi si Satanas na siyang nagsisinungaling para tayo mapalayo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin para po sa ating pag-aaral. Isang napakagandang umaga, Panginoon, ang inyong pong hatid para sa amin. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri, at sa inyo kami patuloy na sumasamba at aming idinadalangin, O Diyos, ang aming pong sarili. Inyo po nawa kaming ihanda sa pagkakataon na ito. Tanggapin namin ang inyong pong mga salita at kayo po ang mabuhay sa aming puso't isipan. Aming idinadalangin ang Psalms 37:31 na siyang aming pinakakitext. Salamat, Panginoon, sa paggabay niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa ating pong pinakatalata, 37:31 ang awit. Ang kautusan ng kanyang Diyos sa puso niya ay taglay. Hindi nadudulas ang kanyang mga hakbang. Ang sabi po dito. Sabi ng banal na kasulatan, hindi nadudulas ang kanyang mga hakbang. Ang kautusan ng Panginoong Diyos ang taglay sa ating mga puso. So ang pinaka-the best, mga kapatid, no? Kapag nasa puso natin ang utos ng Panginoong Diyos, kailanman ay hindi tayo madudulas, hindi tayo matitisod. Ibig sabihin, hindi tayo magkakamali na tayo ay mapariwara sa ating Panginoong Diyos. At ito ang panlaban sa kaaway. Kasi ang 10 utos, mga kapatid, yung kautusan ng Panginoong Diyos, yan ay ginawang bakod ng Panginoong Diyos sa buhay po natin. No, nang tayo ay tumanggap sa Panginoon, tsaka tayo binakuran ng Panginoon. Ganun naman talaga, mga kapatid ko eh. Pagka sa'yo na yung lupa, natayuan mo na ng bahay, may karapatan ka ng bakuran. Yan. Dahil tinanggap na natin si Jesus bilang tagapagligtas ng ating buhay, may karapatan na siya na tayo ay bakuran, mga kapatid. May karapatan na siya na tayo ay bigyan ng paggabay sa ating pong mga buhay na ito. Kaya sa umaga po na ito, ang sabi po dito sa ating devotional, marami ang nagulat sa paggawa ng kasalanan dahil sa hindi pag-aralan hindi sa pag-aaral ng kasulatan. Nawalan sila ng bantay at natagpuan sila ni Satanas na isang madaling biktima. So maraming ganyan, mga kapatid, kahit po isang ministro o isang pastor ay nagiging biktima ng kaaway. Ayan. Bakit? Anong dahilan? Dahil hindi pag-aaral ng banal na kasulatan. Pwede pa yun. Pwede pala yun. Ika'y naglilid ng mga tao para sa kabanalan. No? Ika'y nangangaral tapos hindi, mayroong pagkakataon hindi ka pa nakapag-aral ng salita ng Panginoon at bigla kang inatake ng kaaway, parang hindi ka nakabantay. Meron palang ganun, mga kapatid. At ito ang nais ng Panginoon na ating pong tignan palagi. Dahil mahihirapan tayo, mga kapatid, kapag tayo ay hindi nakaangkla sa Panginoon ang ating pong buhay. Sasalakayin tayo agad ng kaaway at napakadali nating mabihat. Nakahanda ang mga kahangahangang posibilidad para doon sa mga humahawak sa banal na katiyakan ng salita ng Diyos. May mga maluwalhating katotohanan na darating sa harap ng bayan ng Diyos. Sabi dito, ang mga pribilehiyo at tungkulin na hindi man lang nila pinaghihinalaan na nasa Biblia ay ilalahad sa kanilang harapan habang tinatahak nila ang landas ng mapagpakumbabang pagsunod na ginagawa ang kanyang kalooban, mas malalaman nila ang mga pahayag ng Panginoong Diyos. Ano po ang pribilehiyo natin, mga kapatid? Ano ang tungkulin natin, mga kapatid ko? Na ang pribilehiyo at tungkulin ng bawat isa sa atin ay buksan ang banal na kasulatan. Yan, no? At ibahagi sa iba. Yan po ang pinaka-pribilehiyo natin. Ibig sabihin, hindi ito isang trabaho. Hindi ito isang parang burden sa atin, kundi ito ay isang pribilehiyo na tayo ay makapagbukas ng banal na kasulatan sa ibang mga tao. Ang mahalagang pananampalatayang kinasihan ng Diyos ay nagbibigay ng lakas at marangal na pagkatao.
Ano po yung pananampalataya na kinasihan ng Panginoon? Ito'y matatagpuan sa banal na kasulatan. Nayo ay lalong nagiging marakal at ito ay precious sa paningin ng ating Panginoong Diyos sa mga taong lumalakad ayon sa kanyang kalooban, sa mga taong sumasamba, sa mga taong nagbabasa ng banal na kasulatan, mga kapatid. Habang ang kanyang kabutihan, ang kanyang awa, at ang kanyang pag-ibig ay pinagmamasdan, mas malinaw at higit na mas malinaw pa ang magiging pagkaunawa sa katotohanan. Yan. Sabi po dito mga kapatid ko, no, habang binibigyan natin ng pansin, pinagmamasdan ng kabutihan ng Diyos sa salita niya, pinagmamasdan ng kanyang awa, pinagmamasdan ng kanyang pagmamahal sa Biblia, ano po ang nagiging maganda? Ano po yung epekto nito sa atin? Nagiging mas malinaw pa ang pagkaunawa natin sa katotohanan. Yung pala yung nangyayari. Mas nagiging malinaw pa pala ang katotohanan sa puso't isipan natin habang nakikilala natin ang Panginoon sa banal na kasulatan. Mas mataas, mas banal ang pagnanais para sa kadalisayan ng puso at kalinawan ng pag-iisip. Yan. Sabi po dito, mas mataas ang pagnanais ng kadalisayan ng puso at isip natin. Ibig sabihin mga kapatid, talagang malinaw na malinaw, may kapayapaan sa puso at isipan natin kapag ang banal na kasulatan ang ating pong binabasa at nauunawaan, nakikita natin yung karakter ng ating Panginoong Diyos doon. Ang kaluluwang nananahan sa dalisay na kapaligiran ng banal na kaisipan ay nababago sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Yan. No, ang kaluluwa, no, ang buhay po natin, ang kaisipan natin, lalong unti-unting nababago tungo sa kabanalan kapag ating pong binabasa ang banal na kasulatan. At nakita naman natin dito na ang panlaban sa kaaway ay salita ng Panginoong Diyos. At ito rin ang ginamit ni Jesus para talunin si Satanas, ang Biblia. Biruin mo, sa point na mahina tayo, dun tayo sasalakay ng kaaway. No, katulad ni Jesus Christ, noong siya ay nag-fasting, of course, mahina si Jesus Christ noon kasi dahil nagkatawang tao nga siya, gutom siya, nagugutom siya. No? 40 days and 40 nights siya nag-fasting. Maring tubig ang ininom niya, o hindi natin alam, pero gutom siya, sigurado. At doon pumasok yung kaaway. Na sabi, oh, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang bato na ito. Kung sasambahin mo lang ako, sabi niya, ibibigay ko ang lahat ng ito sa iyo. Sapagkat si Jesus nung nagkatawang tao, walang-wala siya. Di ba? Nung nagkatawang tao siya, siya ay nagugutom. Siya ay nagugutom. At of course, kahinaan yon. Kailangan niyang kumain. At madali ka matutokso ng kaaway kung ikaw ay hindi malakas. Kung ikaw ay hindi nakasalig sa banal na kasulatan. Kaya kung ano man ang kahinaan natin mga kapatid, bantayan natin. Dahil dyan tayo sasalakayin ng kaaway. Mag-iingat tayo. Yung parang alam nating payapa na, parang akala natin payapa na yung buhay, parang akala natin ay nandun na tayo sa safe na lugar, hindi tayo sasalakayin ng kaaway, lalo tayo magbantay kapag gano'n na ang kaisipan natin. Kapag kayo na ang kaisipan natin, lalo tayo magbantay dahil sa panahon na parang tahimik at tayo ay pinanghihinaan ng loob, parang walang gagabay sa atin, lalo tayo magbantay at manalangin sa Panginoon, magbasa ng banal na kasulatan dahil nandyan na ang kaaway, sasalakay na sa atin, di ba? Ang katotohanan ay napakalaki, napakalayo ng abot, napakalalim, napakalawak, na ang sarili ay hindi na nakikita. Ang puso ay pinalalambot at sinusupil sa pagpapakumbaba, kabaitan at pagmamahal. Yan, mga kapatid ko, no? Sa pamamagitan po ng pagbabasa natin ng banal na kasulatan, nakikita natin ang mga katotohanan. At sa pamamagitan po ng mga katotohanan, ano daw? Yung word na nakita ko dito, pinapalawak yung pong nakikita natin tungkol sa ating Panginoon. Yung puso natin na dating pusong bato ay pinalalambot ng mga katotohanan na ito. Sinusupil sa pagpapakumbaba at kabaitan at pagmamahal. Yan ang pinaka-the best dyan. Kapag lalo nating naunawaan ang katotohanan. Kaya nga, may mga kriminal na mga nakapakinig ng salita ng Diyos
lumambot ang puso at sila ay tumanggap sa Panginoon. Kaya dito sa pag-aaral dito sa Santa Rosario ay maraming mga tao ang nangangailangan ng salita ng Panginoon. Nung naglibot kami kahapon, no, marami ang nangangailangan. Lalo na may mga karamdaman, lalo na yung mga hindi pa nakarinig ng salita ng Panginoong Diyos kahit kailan. So isama natin sila sa panalangin. Ang taong nakahanap ng katotohanan, lalong bumabait, lalong nagpapakumbaba, lalong nagiging mapagmahal. At ang pusong bato ay nagiging malambot. Yan po ang nagiging nangyayari. Paano kung nagbabasa ka ng Bible tapos hindi mo naman naranasan ito? Aba, hindi mo naunawaan ng Biblia. Hindi mo nasumpungan ng katotohanan. Dahil may hinahanap kang iba sa Biblia. Maaring hinahanap mo, paninira sa iba o pangtira sa iba. O hindi ganun mga kapatid. Dapat kapag magbabasa tayo ng Bible, nasa isip natin, makilala ang Panginoon, makita ang mga katotohanan sa mga pahina ng salita ng Panginoong Diyos. At ang mga likas na kapangyarihan ay pinalaki dahil sa banal na pagsunod. Mula sa pag-aaral ng mga salita ng buhay, ang mga mag-aaral ay maaring lumabas na may mga isip na pinalawak, itinaas, pinarangal. Nabibigo ang mga isip ng kabataan na maabot ang kanilang pinakamarangal na pag-unlad kapag pinabayaan nila ang pinakamataas na pinagmumulan ng karunungan, ang salita ng Diyos. Mabibigo po ang mga kabataan. Ibig sabihin, tayo rin mga kapatid, mabibigo tayo na makamtan yung highest na pinakamarangal na umunlad yung pong ating isipan, yung ating pagkatao, yung ating buhay, kapag ka ang salita ng Panginoong Diyos ay hindi natin binasa. At sa panahon natin ngayon, kakaunting mga kabataan na lang ang nagbabasa ng Bible. Sapagkat ngayon, ang mga kabataan ay napapalitan na ng henerasyon na ang mga kabataan ay nakatutok sa gadget, sa cellphone. No? At walang time para basahin ang banal na kasulatan. Walang time para saliksikin ang salita ng Panginoong Diyos. Kailangan bantayan natin ito bilang mga magulang, mga kapatid. No? Tayo ang nagbigay ng cellphone sa kanila. So bantayan natin sila na wag nating hayaan na hanggang dun lang sila. Gabayan natin sila na kahit papaano makapagbasa sila ng banal na kasulatan sa kanilang buhay bawat araw. Dahil ito ang pinakamataas na pinagmumula ng karunungan, ang salita ng Panginoong Diyos. Yan. Na tayo ay nasa sanlibutan ng Diyos sa presensya ng lumikha. Na tayo ay ginawa ayon sa kanyang wangis, na nagbabantay at nagmamahal at nagmamalasakit siya sa atin. Sino daw po ang nagmamalasakit, nagbabantay, nagmamahal sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ito ay mga kamanghamanghang tema para sa isipan at akayin ng isip sa malawak, matataas na larangan ng pagninilay-nilay. Ano po yung mataas na paraan ng pagninilay-nilay o mataas na fields ng meditation para ang ating puso at isipan ay ma-flip at mapalapit lalo tayo sa Panginoon? Ito po ay ang pagbabasa ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. At ang Biblia ang ating panlaban sa kaaway. Siya na nagbukas ng isip at puso sa pagmumuni-muni ng mga ganitong tema ay hindi kailanman masisiyahan sa walang kabuluhan at kagilagilalas na mga bagay. Ayan. So ang gusto ng ating Panginoong Diyos, no, ay pagnilay-nilayan natin ang salita ng Panginoong Diyos. Pagmuni-munihin natin ito sa ating puso't isipan ng salita ng ating pong tagapagligtas. Nasisiyahan ng ating Panginoon habang na ating itong pinag-aaralan, lalo na ating itong ibinabahagi sa iba. Alam mo, kapag ibinabahagi natin ito sa iba, tayo ay isa sa pinakamatalinong tao dahil ginagabayan tayo ng Panginoon. Dahil ang Biblia ang pinagmumulan ng pinakamataas na karunungan sa sanlibutan na ito. No? Pinakamataas na karunungan sa sanlibutan na ito ay ang salita ng Panginoong Diyos. Ang Biblia ang may pinakamataas, sabi dito, pinakamataas na pag-angkin sa ating magalang na atensyon. Hindi tayo dapat makontento sa mababaw na kaalaman. Ayan, ano mga kapatid? Huwag tayo makontento sa mababaw na kaalaman. Yung mga secular na mga pag-aaral, mababaw na kaalaman lang yan. Pero yung salita ng Panginoong Diyos, highest yan na kaalaman mga kapatid. Yan, medyo puputi tayo.
Hayes yan na kaalaman na galing sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating baliwalain, no? Hindi dapat nating ubusin ang ating atensyon doon sa mababaw na kaalaman, kundi doon sa mataas na karunungan. Walang iba kundi ang ating salita ng Panginoong Diyos. Yan. Ngunit dapat nating hangarin yan na matutunan ang buong kahulugan ng mga salita ng katotohanan. Uminom ng malalim na diwa ng banal na mga salita. Ayan, ayun pala, no? Uminom ng malalim o kainin ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, namnamin mga kapatid, basahin, isa buhay. Yun ang pinaka-the best doon. Basahin na isa buhay. Dahil pagka nagiging lifestyle natin yung salita ng Panginoon, mga kapatid, na isa sa buhay natin, hindi po natin nakalilimutan yung mga aral sa Biblia. Pero kung nabasa mo lang ito at hindi mo ito naisabuhay, abay, hindi mo matatandaan yung po mga katotohanan sa banal na kasulatan. Yan ang diyan. Kaya ang payo dito sa ating devotional, no? Yung malalim na diwa ng banal na kasulatan, isabuhay natin mga kapatid, no? Bukod sa hangarin natin na matutunan ang mataas na karunungan, mahusay na salita ng Panginoon sa ating buhay, hangarin din natin na ito ay ating maisabuhay mga kapatid. No? At maipakita sa ibang mga tao na ang Diyos, si Jesus ang ating pinaglilingkuran. Kaya all in all mga kapatid, ang kautusan ng kanyang Diyos ay sa puso niya itaglay, hindi nadudulas ang kanyang mga hakbang. Yan. Kapag gusto po natin maging matatag ang ating pong buhay, hindi tayo nadudulas, ang salita ng Panginoong Diyos, ang kanyang kautusan ay nasa ating puso at isipan. Kung gusto po natin na hindi tayo masalakay ng kaaway, kailangan may panlaban tayo. Kung sakaling sumalakay siya, may panlaban tayo, ang salita ng ating Panginoong Diyos. At sa armor ng ating Panginoon diyan sa aklat ng Galatians, ang Bible ay sumisimbolo sa sword, panlaban mga kapatid sa kaaway. Yan. Para may opensa tayo na salagin at atakihin ng kaaway din. Matalo siya sa laban sa tulong ng ating pong Panginoon. Kaya kapag ang Biblia ay wala sa puso natin, ang Biblia ay hindi po natin ginamit sa gawain ng Panginoon, hindi po natin natutunan yung kanyang karakter, tayo ang pinakakawawang nilalang sa balat ng lupa dahil hindi natin natutunan ang salita ng Panginoong Diyos. Pero dahil alam natin ang salita ng Panginoon, natutunan natin ito, mga kapatid ko, tayo ay magiging panatag na, tayo ay merong highest na karunungan na nanggagaling sa Panginoon at kaya nating talunin ang kaaway. So salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa atin. At patuloy tayong manalangin mga kapatid. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Si Pastor Jethro Carpintero, ang kanyang anak, ay isinilang na kagabi. Normal delivery ng kanyang mahal na asawa. Si Sister Tintin Feriol Carpintero. Sa pasasalamat sa Panginoon. At gayon din po, isama natin sa panalangin yung ating po mga pangangaral, yung mga naabutan ng mga pamphlets dito sa Santa Rosario, nawa ay maka-attend sila sa pangangaral. Maraming mabautismo sa lugar na yan. Bagamat ang puso ng tao ay sarado sa salita ng Panginoong Diyos, tulungan na sama natin sila sa panalangin na mabuksan ng mga puso ng mga tao na ito. Gayon din po yung mga nakatapos ng VOP diyan po sa Tabacaw, isama rin natin sa panalangin nang sa ganoon ay tumubo yung salita ng Panginoon sa kanilang puso. So tayo po ay mananalangin na mga kapatid sa pangunguna ni Brother Melvin Bilisano. Salamat po sa inyong pakikinig at pakinggan na natin ang awit papuri sa ating Panginoon. Kaya't iandog mo na ngayon sa kaniyang buhay mo. Wala na. Okay, let's pray po mga kapatid. Sama-sama natin dalangin ang bawat isa na patuloy nating isa puso ang kanyang salita. Okay, let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat.
Patuloy kaming nagpapasalamat sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising. Binigyan nyo kami ng panibagong buhay, kalakasan na itikit sa lahat. Patuloy na nakatanggap kami ng tinapay ng buhay na nagmumula po sa inyo. Salamat sa pagpapaalala sa amin na kayo nariyan para kami ay ingatan sa aming kaaway. Salamat sa mga pangako, salamat sa pag-asa, at salamat sa gabay na ang inyong banal na salita ay ilagay namin sa aming mga puso upang sa ganun ito ay maging panlaban namin sa kaaway na hindi kami matangay kagaya ng panunukso na ginawa ng kaaway kay Jesus nung siya ay nasa wilderness. Maraming salamat sa patuloy na pagbibigay sa amin ng kaliwanagan, karunungan na nagmumula po sa inyo. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit Ama, sa kabila ng inyong kabutihan, eto kami hindi karapat-dapat. Kami ay mahina, kami ay makasalanan. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa umaga nito, patuloy namin sinasama sa panalangin ng pasasalamat ni Jethro Carpintero, Pastor Jethro, na siya ay nagsilang ang kanyang asawa ay nagsilang ng malusog na sanggol kagabi, at patuloy niyo siya lang samahan sa kanyang recovery, ang nanay ng bata, ganyan din ng baby, hanggang sa kanyang paglaki sa malusog na bata na nakikilala po kayo. Patuloy namin sinasama sa panalangin din ang mga naabutan ng mga pamphlet sa Santa Rosario, nawa sila ay makabalik sa araw ng pangaral, pa sa ganun matanggap nila ang inyong pabalita, ang inyong pangako na ibibigay sa kanila. Amin din sinasama sa panalangin ang pasasalamat ni Sister Melissa Gamboa na inyo pong tinugon ang kanilang panalangin. O dakilan Diyos, na hindi dito nagtatapos ang inyong paggabay sa kanila. Patuloy na sila ay magtitiwala po sa inyo. Samahan po sila patuloy sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay na mas lalo nilang higit na makilala po kayo, upang sa ganun ang liwanag na kanilang tinanggap ay makita sa kanilang buhay at makita at ang kanilang kalapit sa kanilang mga nasasakupan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang pasalamat ng pamilya ni Joas Dilao na siya ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Salamat sa mga taon na nagdaan sa inyo iningatan. Naway sa mga susunod na taon na kanyang kaarawan, ang dalangin namin ay patuloy na kalusugan para sa kanya, karunungan na nagmumula sa inyo, at higit sa lahat ng kanyang buong pamilya na siya ay ma-guide na malayo sa gadget, sapagkat ang mga bata ngayon ay tunay na mahirap ng kontrolin sa gadget. At alam namin na sa tulong po ninyo ito ay aming pananagumpayan. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng kagalingan ni Sister Julian Christine. Siya po ay may karamdaman sa mga panahon na ito. Siya ay malayo sa kanilang bahay, doon siya nag-aaral sa UP. Bigyan po siya ng kagalingan na nagmumula sa inyo at paginawahin ang kanyang karamdaman upang sa ganun siya makabalik sa kanyang pag-aaral at sa kanyang ginagawain sa araw-araw. At salamat sa pangako na inyong pinitawan sa amin na kung kami ay lalapit sa inyo, kami ay patuloy na magagaanan ng aming buhay. Pagpapatuloy na po namin isama sa panalangin ng pangaral sa aming lugar, yung mga Bibles, mga nakata-graduate ng BOP dyan sa Tabacao, ay patuloy namin sinasama sa panalangin na naging matatag sila sa kanilang natanggap na aral at tanggapin kayo bilang personal at tagapagligtas. Kasama din namin sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng aming mga kapatiran sa mga sumusunod. Si Elria Lopez, kayo po nakakaalam ng kanyang kalagayan sa panahon na ito. Patuloy namin siya sinasama sa panalangin. Si Nanay Nerissa, sa kanyang paningin, ipanambalot niya po ang linaw ng kanyang paningin. Si Divina Rodriguez na nasa banig pa rin ng karamdaman. Si Bain Ingrid Makinana, si Clorilyn Abisilia, si Ana Rosmel Tolentino. Patuloy po namin sinasama sa panalangin na siya ay patuloy niyong samahan sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Gerald Gamboa na patuloy nawang ang Holy Spirit ang humipo sa kanyang mga puso at makasama siya ng kanyang pamilya sa kanyang pagsamba. At gayon din ang buong family ni Mike and Martha Mamaril, Cando Generoso family, at
Cesar and Heidi De Leon, kasama na si Christopher, Kenneth, Empo, Hazel at Harold. Dalangin din namin patuloy sina Annie, Patrick at Nicole, tsaka si Trixie na patuloy naman sila mag-aral ng banal na salita at makita niyo liwanag at pangako na yung binigay sa kanila. At ngayon din aming dinadalangin ang lahat ng pamilya na nakikinig ngayon. Samahan po kami sa maghapon na ito sa aming gawain, sa pagtatrabaho, paglalakbay at kung ano man ang aming gawain, kayo po ang aming kasama upang kami ay malayo sa anumang kapahamakan. Patuloy namin sinasama sa panalangin sa Leonardo Church, Kawayan Bugtong Church at iba pang mga churches dito sa aming nasakupan na patuloy kaming maging matatag sa aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. At aming ting patuloy na sinasama sa panalangin ang good health sa bawat isa sa pamilya ni na Sister Melissa Gamboa, patuloy nyo silang samahan. At kayo din sina Medin Peligro Cutaw at ang kanyang anak na si Hara Encore, pamilya ni Ate Milen, pamilya ni na Sister Rose Cruz Encarnado, Sister Dang de la Cruz, pamilya ni Sister Nempa sa Bukidnon, and sa Salvado family, Hunsya, Cuevas, Alcosaba family. Gayon din ang mga aming kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa na sina Chara Joy Valencia, Brother Rudy Masiklat, Sister Aisa Erilia at ang iba pang mga kapatid na nagtatrabaho malayo sa kanilang pamilya. Sama din namin patuloy sa panalangin sina Gary Mercado sa kanyang kagalingan, si Brid Renato, gayon din si Estrella Gargasin, si Claire Andaya, si Sister Divina Rodrigueza, si Judeline Ferolino, si Joe Noble, Feli Domingo Gucheco, Brother Lorenzo Cabiedes, Sister Lorna, Brother Munti Cabiedes, si Charles Eric Melegrito, gayon din si Sister Alice Melegrito at si Sister Ana Manuel Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, si Pastor James Lutila, si Christopher Omali Cuderes, si Ate Gigi Tino Reyes, si Sister Estrella Gragasin, si Pastor Alex Rigor, si Ate Kuya Lorna, Kuya Bobby Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, si Gregorio Santin, si Tatay Petong, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Casamurin, si Erica Eli Santos Rivera, gayon din si Tina Santos, at gayon din si Sister Melo Jane Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, si Tatay Rudy, ang mga parents din ng Pastor Nelvinet Mongkarin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Piling Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, Sister Risa Enriquez, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Amano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Brother Munti Gamboa, si Dayan, si Marilita, si Pichi, Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco. At sa pagpapatuloy sa huling bahagi, nais namin patuloy na isama sa panalangin sina Precious Cabasog, si Princess Jurquina, si Arif C, si Sister Nena, Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po nito, o dakilang Diyos, kayo nakakaalam ng sitwasyon ng aming kalusugan. Karamihan sa amin ay nasa barig pa rin ang karamdaman, ngunit kami patuloy po magtitiwala sa inyo at umaasa sa inyong pangako at patuloy na titingin sa inyo habang kami ay naglalakad at naghahanda sa aming nalalapit sa inyong nalalapit na pagbabalik. Kami po ay inyong samahan at ingatan sa aming pamumuhay. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin at patawarin niyo po kami saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli, good morning po sa lahat. Time check, 6:02. Medyo maaga tayo natapos ngayon sa devotional. Mas maganda, mas marami tayong magagawa. At sa ating paggawa, maaalala natin patuloy na pag-iingat sa kaaway kung ilalagay natin sa puso natin ang kanyang banal na salita. Ano po? Kaya praise the Lord. Ano po? Si Jesus, ilagay natin sa puso natin yan. Talagang matibay na hindi tayo mapapahamak sa mga tukso ng kaaway. Ano? At good morning dyan sa lahat ng mga nakikinig ngayon. At pati sa background, good morning po sa inyo. Alam mo na kung nakita bago, the regulars. Good morning po mga the regulars. Sister Gloria Balbido, yan, Sister Aisa Erilia, Sister Melissa Gamboa, at lahat na nandyan sa background. Ano po? Salamat sa mga nag-share. Salamat sa meron dito nag-like, Kenny Seriola. Meron dito si Jeben
Hunyo. Ito yung kahapon na kahapon ba isang araw na nanghingi ng hymnal, SD hymnal sa akin. At iba pa, maraming nakakasilip ng ating page. Patuloy tayong mag-share, patuloy tayong mag-share, patuloy tayong makinig sa salita ng Panginoon. At huwag nating kalilimutan magbasa ng Bible po sa ating mga bahay. Maraming gamitin natin yung gadget na yan para sa Bible. Huwag nating wag lang puro social media, wag lamang puro games yung mga bata, no? May Bible diyan, gamitin po natin. May awit din, ba? Di ba? Yan. Good morning po kay Sister Janet Salvado. Kung di ako nagkakamali, siya ito. Candes Valley. Good morning po sa inyo. At sa lahat ng nariyan sa background, magandang umaga po muli. Hanggang bukas po muli, patuloy tayong ma-remind sapagkat tayo makakalimutin. Patuloy tayong ma-revive sa ating pagkakatulog. At higit sa lahat, patuloy tayong ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.